Hello! So dito sa page na to, papakita ko lang kung anong magiging itsura ng Airbnb listing kapag na-publish na. So, meron siyang title, may mga picture siya, nakalagay din yung ilan yung number of guests na allowed, ilan yung kama, yung kwarto, tsaka yung banyo, yung pangalan ng host. So, typically pag naka-attach to sa account mo, hingi yung kanila ng profile pictures, makikita nila kung sino yung host. At meron siyang, dito yung cancellation policy. Dito rin yung description ng property mo, kung ano yung mga unique at mga amenities. Okay, dito naman sa site na to, nakalagay yung rate nila every night, nightly rate. So, like say for example, magbubook siya ng 1 week. So, check-in siya ng 18, tapos hanggang Friday siya doon. So, for 5 days or 4 nights. So, for 4 nights, magbabayad yung guest ng 452, yung base rate. Tapos, meron din siyang cleaning fee na nakapatong doon at yung Airbnb service fee. Ngayon, itong cleaning fee na to is optional. Nasa sayo kung magkano ipapatong mo as cleaning fee. Meron mga host na walang cleaning fee, meron naman na may dagdag na cleaning fee. Ngayon, itong Airbnb service fee, ito ay 3% na charge ng Airbnb mismo sa host, sa guest. Meron silang service fee na charge dun sa guest. Typically, nasa 14% yun. Ayun yun. Nasa 14% siya nung base price. So, makikita mo yung babayaran ng guest. Okay, so nakalagay din dito yung mga amenities again, yung reviews ng mga past guests. Makikita mo siya dito. May mapa kung nasan yung property, some information about the host, kung paano makontak yung host. Ito, pwede ka nilang kontakan dito. Tapos dito rin yung house rules. So, kung gusto mo, ilagay kung ano yung check-in time, check-out, kung ilan lang yung guest na allowed, maximum, kung pwede ba yung pets, pwede bang mag-party or hindi, smoking or non-smoking, tapos mga additional rules. Naka-display siya dito sa listing. And then, importante rin tong cancellation policy. Ito yung titingnan ko madalas kapag nagbo-book ako ng Airbnb. So, titingnan mo yung cancellation policy ng host kasi iba-iba yung cancellation policy. 4 yung cancellation policy nila. May iba maluwag, may iba strict. So, tingnan mo. So, dito, makikita mo na meron siyang refund kung within 48 hours after booking ka nag-cancel. Pero after a certain date, closer to the date of booking, bumababa yung pwede nilang i-refund. Hanggang sa dumating yung actual date ng booking, wala na silang refund makukuha. So, ikaw bahala mag-set itong cancellation fee. Pero dito siya nakikita sa listing mismo. Ngayon, kung paano to simulan, is magsa-sign up ka lang. Papakita ko kung paano ako nag-sign up. Huwag mo na itong pansinin. Kasi nagsimula ako kanina, kaya meron lang account. Pero from scratch, pakita ko sa'yo kung paano. So, dito sa airbnb.com or .ca.com yata sa Pinas, pupunta ka lang dito sa icon na to. So, yung icon na to, click sign up. At ilalagay mo dito yung phone number mo. So, wala akong
Philippine contact number, kaya ito na lang pipiliin ko tong Google. Pero pwede ka naman kung gusto mong lagay yung phone number mo. Sa akin, ililink ko lang siya sa Gmail ko. So, pinili ko lang yung Gmail account ko, pangalan, birthday. Lagyan ko lang ng fake na birthday. Tapos, agreein ko. Okay, tapos ito lang yung mga commitment nila na to respect each other, walang discrimination, just agree and continue. And i-welcome ka niya na dun sa profile mo. Now, dito sa profile mo, dalawa yung pwede mong gawin. Pwede ikaw mismo yung mag-rent ng place. Kunwari, gusto mong mag-Airbnb sa ibang lugar, pwede mong gamitin yung same account na to. Or kung gusto mo, ikaw yung host. Na ikaw naman yung magpaparenta ng sarili mo property. So, dito sa pag-complete ng profile, tatanungin ka niya ng phone number mo, ng picture, tapos ng ID. So, just for the purpose of this demo, I'll skip this muna. Mamaya ko lang ito gagawin. So, I'll do this later. Now, nakapasok ka na dito, balikan mo yung icon again dito sa taas. Piliin mo yung Airbnb your home. So, ito na yung nakita niya, nasa Edmonton ako. So, pinibigyan niya ako na parang rough estimate kung magkano. Kung Airbnb ko yung pinaka-importante dito sa page na to, makikita mo yung Airbnb advantage. So, ikukumpara niya yung Airbnb versus sa competitors o kaya kumpara sa yung rektahang tumatanggap ng booking sa Facebook or sa kakilala. Pag sa Airbnb ka, lahat ng mga guest sa Airbnb. Can you give me a plate, Mommy? Give me